Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ador. Taong 1994, probinsya ng Palawan. Nagbago ang simpleng pamumuhay ni Ador magmula nang naipamana ang baston ng yumaong ninuno. Yari sa kahoy na dignum na minsan ang kinutya dahil mukhang uling. Lingid sa kalaman ng lahat, nagtataglay ito ng pambihirang lakas. Inilihim ito ni Ador. Wala ring balak na ipagkalat. Sa umaga, ordinaryong tao ang galawan, pero sa gabi mas mabagsik pa kaysa sa leon. Hindi nauubusan ng kalaban dahil pagkatapos ng una ay meron kaagad na susunod. Nasanay na lang din siya sa ganitong gawain. Ngayon panibagong kalaban na naman ang kakarapin. Sira ulo yata tong si Ador eh. 30 anyos pa lang pero nakatungkod na. Nangiinsulto yata sa matatanda. Wika ni Paeng. Hindi lang sa matatanda, pati sa bulag. Tingnan mo, nakasalamin kahit gabi na. Pabida ang leche. Tugon ni Chano. Patulang kaya natin. Mahina naman yan eh. Isang bigwas lang siguro iiyak na yan. O sige, ikaw ang mauuna ha. Ikaw ang nakaisip eh. Siguraduhin mo lang nababagsak yan. Baka mamaya, tayo pang mapahinga. Sira ulo. Tayo nga magpapaya sa kanya eh. Bahala ka nga dyan. Ikaw na nga tong sinabihan ng ideya kung ano-ano pa ang sinasabi mo. O teka lang naman, antayin mo ko. Itong si Tabachoy, ang bilis magtampo eh. Pag-uusap nila Paeng at Chano. Magkaibigan na paboritong pagdiskitahan si Ador. Matanda lang ang mga ito ng ilang taon. Nasa 80 gulang pero asal bata. Mahilig maghamon ng gulo. Hinarang ng mga ito si Ador. Papunta ang binata sa iyawan ng tiyahin para maghapunan pero ito. Mapapaaway muna bago mabusog ang tiyan. Sinubukang lumihis pero balak talagang kunin ang atensyon. Ano bang kailangan nyo, Paeng at Chano? Nagugutom ang tao, kaya pwede ba umalis na kayo? Kung makaharang parang may-ari ng kalsada. Tabi! Wika ni Ador. Kaso nga lang matigas ang mga ito. Kanya-kanya ng dampot ng bote. Binasag pa. At ang matulis na dulo ay tinutok sa binata. Ador! Ay hindi pala. Dapat Lolo Ador yung tawag sa'yo eh. May hawak ang tungkod eh. 3 mga paa mo. Hoy Lolo! Hindi pa ba masakit ang tuhod nyo? Gabi na. Pero naglalakwatsa ka pa. Oo nga, Lolo Ador. Ha, mano po ba? Aray ko! Napasigaw si Chano nang baliin ni Ador ang kamay niya. Dali-daling tumakbo sa unahan. Iniinda ang tinamong pinsala. Sumugod si Paeng gamit ang basag na bote. Pero napatras din matapos makatanggap ng sunod-sunod na hambalos ng baston. Nag-aangas kayo, mga duwag naman. Ano, yan lang ba ang kaya nyo? Sa susunod wag kayo maghahamon kung walang sapat na kargada. Ang yayabang nyo. Inapakan ng paa ni Paeng pagkatapos nilagpasan. Parehong napasigaw ang mga ito. Parang mga batang kumaripas ng takbo pa uwi. Pagdating sa tindahan, sinalubong ng tiyahin. Nampas ng pamaypay dahil tanaw nito ang ginawa niya. Si Tia naman kumakapalo. Parang may kasalanan ako ah. Sigurado ka ba talaga na wala? Nakita ko ang ginawa mo. Binugbog mo na naman yung mga tambay. Baka nakakalimutan mong polis ang lolo ng mga yon. Kapag ikaw naging dihado, wag mo kong tatawagin ha. Ako talaga mismo ang bubugbog sa'yo. Wika ni Aling Marta. Tia naman, wag po kayo mag-alala. Malabong mangyari ang bagay na yan. Kaya ko po ang sarili ko, parang yun lang eh. Pahingi pong isaw tsaka tay, tapos bata.
Napakahaba na ng listahan mo dito dahil sa utang. Tama na yan, magbayad ka muna kahit kaunti. Niloloko mo kung bata ka. Si Tia parang hindi ka dugo oh. Galing naman ako saan ka na pinagmulan mo. Sige na. Gutom na yung tao oh. Ako na lang magpapaypay. Kinuha ni Ador ang pamaypay mula sa kamay ng tiyahin. Pumwesto sa ihawan. Nagpresentang mag-ihaw. Napailing na lamang ang ali. Bahala ka nga sa buhay mo. Pumaypay ka dyan hanggat mapagod ka. O ikaw, ano gusto mo, ineng? Isaw? O ito, bigay mo dyan sa bulag na tagaluto. Grabe naman si Tia. Nakasalamin lang bulag kagad. Ito naman oh. Bakit ka ba kasi nagsasalamin gabing-gabi na? Namumula ba yung mata mo kaya tinatabunan? Siguro adik ka. Napakamot na lang sa ulo si Ador. Nakangusong binaling ang atensyon sa inihaw. Palabiro siyang tao, pero hindi kakayanin kapag ang tiyahin na ang nakasagutan. Dumami ang bumibili. Hindi may kakaila ang gandang lalaki ni Ador. Natutuwa naman si Aling Marta dahil malapit nang maubos ang paninda. Karamihan sa customer ay mga dalaga na kanyang nirereto sa binata. Kaso nga lang panay ang iling nito. Hindi naman sa pagiging mapili. Sadyang lumilipad pa ang isip at hindi pumapasok ang ganitong bagay. Hanggang isang babae ang lumapit para magpaluto ng isaw. Naagaw ang atensyon ng lahat dahil sa angking kagandahan. Lahat nakatingin. Maliban kay Ador na pinagpapawisan kakaluto. Tumingin ka rin sa iba. Huwag puro sabaga. Hindi ka magkakanobya niyan. Wika ni Aling Marta. Pero hindi siya pinapansin ni Ador. Kaya naman kinaltokan siya nito. Sira ulong to. Tignan mo yung babae, maganda. Matangkad o maputi. Pwede siyang ipares sa'yo dahil magandang lalaki ka naman. Kaso nga lang, matatanggap ka ba? Palagi lumilipad ang isip mo. Tinignan ni Ador ang babae. Pero sa halip na mabigani ay nagmasid. Maganda ang itsura, katulad ng pagkakalarawan ni Aling Marta. Kaso nga lang may napansin ang binata. Kung ordinaryong tao ang sinusuri, hindi nalalayong mapaibig. Pero ang katulad niyang may tangan, hindi kailanman malilinlang. Sa mga mata niya litaw ang halimaw na katauhan. Hoy, bakit ka naman nakatitig? Bakit ganyan ka makatingin? Sa ganda niyan pwede mo nang asawahin, tapos hihindian mo pa. Mapapangasawa. Kung alam mo lang. Aswang yan eh. Ano ka mo? Kapag nagsasalita ka, lakasan mo ha. Ginagawa mo akong bingi. Huwag kang bumulong dyan. Umiling na lang si Ador. Hindi na pinansin ang talak ng tiyahin, pero hindi rin inalis ang tingin sa babae. Masigla itong nakipag-usap sa mga tao na akala mo walang bahid ang katauhan. Nakipagkamayan sa mga matatanda na nawili sa kanyang kagandahan. Sa inis ng binata, inuna sa pagluto ang biniling isaw. Inakalang aalis pagkatapos pero laking gulat dahil nanatili pa. Napakamot na lang siya sa ulo. O anong tinititig mo kay Adora? Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Ador tapos Adora. Pormahan mo na para magkaapo ko ng maganda. Natawa si Ador sa sinabi ng tiyahin. Kaagad ding napaseryoso nang maalala ang pangalan ng babae. Anak ng lintik. Adora pala ang pangalan niya. Baka naman sinabi niya ang pangalan ko, tapos ginaya niya para maagaw ang atensyon ko. Paalisin niyo na ho yan. Pakisabi hindi ako interesado. Ang kapal talaga ng mukha nito. Sa tingin mo papatulang ka niyan. Magandang lalaki ka nga pero bangag ka. Napalunok na lamang si Ador. Napatingin sa gawin ng babae. Sumalyap ito sa kanya at ngumiti. Napadura siya sa inis. Akala mo naman, kinaganda niya yung pagngiti niya.
Kahit anong tawa mo dyan, hindi mo ko malilinlang. Halimaw ka. Binitbit ni Ador ang plato ng isaw. Pumwesto sa malayo. Hindi pa umuwi dahil gustong malaman ang pakulo ng babae. Kanina pa nangangati ang kamay, lalo na ang baston. Pero minabuting manahimik na lang muna. Nagmasid habang nilalantaka ng inihaw. Kalaunan dumating sina Paeng at Tiano, kagad na umaling sa kagandahan ni Adora. Tumabi at nakipag-usap. Humaba ang usapan. Nauna pang magsara ng tindahan si Aling Marta. Nagtatago si Ador sa sulok. Matyagang nagmamasid. Wala pa namang kahinahinala. Palitan lang ng salita. Hindi nagtagal nagpaalam si Adora. Nagpresenta ang dalawang lalaki na maghatid. Sinunda ng mga ito. Nahinto pagdating sa madilim na bahagi ng daan. Nagtago si Ador sa tabi. Hindi inalis ang tingin. Malinaw na nakikita ang palim na galaw ng babae. Hindi lang natuloy matapos siyang mapansin. Itinuro niya kasi ang baston. Kumalma ito at nagmamadaling umalis. Napangiti na lamang si Ador. Kinabukasan walang ibang bukang bibig ang mga tao kung hindi si Adora. Siya na nakikinig sumasakit ang ulo. Kinumbinsi si Aling Marta na huwag mahumaling sa kamandag na taglay ng babae. Sinikap niya maintindihan pero hindi umubra ang simpleng salita. Bakit mo ba ginaganyan si Adora? Nainis ka ba dahil magkatukayo kayo? Pangalan lang naman Etong batang to talaga oo. Alam mo, Tia, malala pa dyan ang rason kung bakit ayaw kong magkalapit kayo ng babaeng yan. Tandaan niyong hindi lahat ng magaganda, ganun din ang pagkatao. Marami dyan, kabilang si Adora may tinatagong sikreto. Hindi na naituloy pa ni Ador ang ibang sasabihin nang mahampas ng pamaypay sa muka. Ang ganda ng tao. Ginawa mong halimaw, sira ulo ka ba? Bilan mo lang ako ng uling sa bayan nang may silbi ka naman. Kamot ulong binaybay ni Ador ang daan. Habang naglalakad, nasipat si Adora, may kasamang lalaki. Patungo ang mga ito sa lugar na walang tao. Batay sa galaw ay nang aakit. Tignan mo nga naman, tirik pa ang araw pero balak namang biktima. Ganyang kabakayok. Wika ni Ador sa sarili. Hakbang na sana ito. Kaso naagaw ang pansin sa pagdating ni Paeng at Tiano. Muling umarangkada ang kayabangan ng mga ito. Nagbuntong hininga ang binata bago hinarap ang dalawa. Pasalamat ka na destino sa malayo ang lolo ko, kaya hindi ka muna malolagot. Pero hindi ibig sabihin nun makakalaya ka sa amin. Nakita ko kung paano kang tumitig kay Adora. Parang pagmamay-ari mo na. Kung makatitig parang tutunawin. Oo nga. At saka hindi magkakagusto si Adora sa'yo. Masyado ka mayabang. Hoy, pwede ba tigilan niyo akong dalawa? Maikli ang pasensya ko ngayong araw. Kung ayaw niyong malintikan, tigil-tigilan niyo ako ha? Lumakad palayo si Ador. Ibang direksyon ang binaybay dahil nakalimutan ang tungkol kay Adora. Pagsapit ng gabi, kumalat ang balita tungkol sa lalaking natagpuan. Patay na ito nang maabutan. Wakwak ang tiyan. Naubusan ng dugo ang katawan. Halos mapugot ang ulo sa lala ng kagat sa leeg. Nang marinig kung saang bahagi nahanap, napailing na lamang si Ador. Naikuyom ang mga kamao, lalo na nang makitang paparating si Adora. Masiglang bumabati sa mga tao. Papuri ang sinukli ng mga ito sa kanya na mas lalong nagpainit ng ulo ni Adora. Isa pong isaw at saka atay pati na rin putong baboy. Wika ni Adora nang makalapit. Nawala ang ngiti sa sama ng tingin ni Ador.
Hinawakan ng binata ang baston at saka ibinalandra sa harapan nito. Napalunok ang babae, bagyang napatras. Sana lang talaga hindi ka nang gaya ng pangalan. Adora, ako na mismo magsasabi sa'yo. Umalis ka sa lugar namin bago ko maisipang kumatay ng dalaga. Huwag mong linlangin ang mga tao sa ganda mo. Alam mo kung ano ang nakatagong halimaw sa likod niyan. Kung sila nakuha mo ang kalooban, pues ako hindi. Kahapon mo pa pinapakulo ang dugo ko. Grabe ka naman, Manong. Bibili lang ako kagaya ng ibang customer. Ano bang sinasabi mo dyan? Sige lang, manlin lang ka pa. Hindi mo ko madadaan sa ganyan. Nakita mo naman ang tungkod na to, di ba? Alam kong nararamdaman mo kung anong klaseng baston ang hawak ko. Huwag mong hintayin na gamitin ko laban sa'yo. Baka mamaya, laman mong isa lang ko sa nagbabagang apoy. Wika ni Ador. Binigyan ng mapang-asar na tingin ng babae. Dahan-dahan itong umatras. Masama ang loob na lumayo. Sumunod ang iilang kalalakian dito. Mga taong bulag sa kagandahan. Hindi pinansin ni Adora dahil nakatingin pa ang binata. Natatakot din na malasap ang lupit ng baston. Alam niya kung ano ang bagay na ito. Nakahinga si Ador dahil makalipas ang ilang araw hindi nagpakita ang babae. Kaso nga lang laganap na ang patayan. Ilang beses nang may natagpo ang patay kung saan-saan. Dahil hindi malutas ng pulisya, siya na mismo ang kumilos. Umarangkada ang pagiging manunugis. Pagkatapos magayos, binitbit ang baston at saka naglibot sa paligid. Oras kaya wala ng tao. Ang mga tanod na nautusang magronda ay nagsiuwian na. Sa puntong ito, si Ador na lamang ang mag-isang bumaybay ng daanan. Bawat kalsada, bawat kanto ay kanyang sinuri. Naghahanap ng mga kahina-hinala. Ilang sityo na ang nalibot. Sa kabutiang palad walang nilalang na umaaligid. Nagpahinga muna sa tabi. Hindi nagtagal uminit ang baston. Pagtingin sa partikular na direksyon, nasipat ang anino ng aswang. Palihim na gumapang patungo sa kubo. Sa pag-aakala ng binata, buntis ang nakatira doon. Walang sinayang na oras. Kagad tumayo at hinarang ang halimaw. Sandali nga. Tapos na ang hapunan kaya hindi ka pwede maganap ng mabibiktima. Ang lakas naman ng loob mong pumarito. Hindi mo yata ako kilala, no? Baluarte ko ang lugar na ito at kung sinong halimaw ang magtatangka, ako makakarap. Hindi mo magugustuhan ang ipapataw ko sa iyo dahil kamatayan. Matapos magsalita, kinargahan ng orasyon ng tangan. Inilapat ito sa baston at saka sinugod ang aswang. Sumalubong ito. Umatake rin pero matapos mahambalos ng tungkod, pumulusok sa lupa. Sunod-sunod na hinampas. Bawat latay ay katumbas na pagbaon ng itak. Malalim ang sugat na natamo. Isang tira pa sa ulo ay nabiyak kagad. Tuluyang nalagutan ng hininga ng itarak ang dulo sa puso. Nakatihaya na lamang siya sa lupa. Masyadong mahina ang mga aswang ngayon. Hindi na nga nakakapagbigay ng magandang laban. Sandali pa yung tinatagal. Ilang minuto lang. Mahinang nilalang. Wika ni Ador. Kinaladkad ang katawan sa gubat. Itinali sa kahoy. Iniwanan itong kinakain ng apoy. Kinabukasan nakahinga ang lahat dahil walang nabalitang biktima. Hindi kagaya sa nagdaang araw na gabi-gabi na lang. Pero hindi nakaligtas ang bakas ng pagsusunog. May buto ng tao, kaya ito naman ang pinag-usapan. Tahimik na nakikinig si Ador.
Ilang sandali pa uminit ang ulo nang makita si Adora. Nako iha, huwag kang lumabas ng mag-isa ha. Maraming natatagpo ang patay. Nakakabahala ang panahon ngayon. Masyadong delikado para sa katulad mo. Wika ni Aling Marta. Oo nga, iha. Sa ganda mong yan, baka may magbalak kayo. Hindi pa alam kung sino ang pumapatay kaya mabuti maging alisto ka. Kung may papabili ka, pwede mo namang utusan ng mga lalaki. Taga saan ka ba? Wika ni Aling Gloria. Hindi na po. Maliwanag pa naman po kaya walang magtatangka. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. Panay ang buntong hininga ni Ador. Hindi nagustuhan ang pakikisalamuhan ng matatanda sa babae. Gusto sanang awatin, pero wala ring magawa. Hindi siya papakinggan ng mga ito. Lalong walang nagawa ng magkumpulan ang mga tao para lang makita si Adora. Grabing kamandag. Buong barangay nalilinlang. Wika ni Ador sa sarili. Napapailing na lamang. Hindi inalis ang tingin dito. Nang makaisip nakagawa ng paraan para mapaalis ang babae, pinatamaan ng orasyon na magdudulot ng pagkahilo. Gumana naman. Nagmamadaling nagpaalam si Adora. Kung mas nag-aral pa ako ng malalim na Tigalpo, hindi lang yan yung aabutin mo eh. Kaso lang yan lang yung kabisado ko eh. Kamot ulong wika ni Ador. Gayon pa man ay natuwa dahil nahiwalay ang babae sa mga tao. Sa pagsapit ng panibagong araw, unti-unting kumalma ang panahon. Humupa na rin ang balita tungkol sa pambibiktima. Kaso nga lang pumalit ang pagkakaroon ng sakit, partikular sa mga kalalakihan. Inaral ng binata. Matapos pagtagpiin ang mga impormasyon, natukoy na lahat ng nagkakasakit ay nahuhumaling kay Adora. Hindi pa nakompronta ang babae tungkol sa pagpaslang sa lalaki noong araw, pero ito naman ang dinagdag. Nahirapan na ring makita dahil hindi na bumalik sa tindahan ng tiyahin. Marami naman sanang nakausap, pero wala ni isang nakaalam kung saan ito nakatira. Pangalan lang ang binigay, wala nang ibang impormasyon. Kung sa bagay, walang aswang na ipagkakalat ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ang iniisip ko lang, meron pa kayang ibang katauhan, katulad ng mambabarang o mangkukulam. Sa palagay ko hindi lang siya aswang eh. Nag-isip ng malalim si Adora. Nakausap niya ang mga manggagamot na tumingin sa mga pasyente. Pakiwari din ito. Mangkukulam o mambabarang ang nagbibigay ng sakit. Naagapan naman ang mga pasyente sa kabutihang palad. May hiniling lang ang manggagamot. Hanapin at puksain ang nilalang. Dahil kung dadami ang taong mabibiktima, hindi nalalayong malaki ang pinsala. Ngayon ito ang tinutukan ni Ador. Naglibot kung saan-saan para mahanap ang babae. Nagtanong-tanong, kaso nga lang walang nakakalam. Umabot siya sa kabilang bayan pero wala pa ring mahagilap. Binalikan niya ang manggagamot na si Mang Felipe. Patuloy pa rin ito sa pag-aaral. Sumakto ang dating dahil may bagong natuklasan. Huwag mong hanapin ang babaeng yon sa mukha na nakita mo. Maskara lamang ang ginagamit niya, hindi tunay na wangis. Kaya nga may gana siyang humarap sa'yo kahit alam niyang banta ka. Dahil ang katotohanan, gumagamit siya ng ibang muka. Magandang dilag, pero may taglay na kamandag. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Hindi ko kayo maintindihan. Dalin mo ang langis na ito. Bisitahin ang bawat bahay na tinitirhan ng matandang babae. Hindi dalaga ang tutugisin mo kung hindi isang matanda. Napalunok si Ador.
Hindi inasahang maging siya ay maiisa ni Adora. Buong akala ligtas siya sa panlilinlang. Hindi na nagaksaya ng oras. Sinimulan kagad ang pagbisita sa mga tahanan. Nag-isip ng sariling pakulo para hindi mahalata ang pakay, pero hindi madali ang maganap. Habang pauwi galing sa kabilang sitio, nasipat sina Paeng at Tiano. Nakalambitin ang dalawa sa puno ng mangga. Naagaw ang pansin ni Ador sa usapan ng mga ito. Napansin mo ba yung galaw ni Manang Flora kanina? Parang pamilyar eh. Yung paraan ng pagngiti, tono ng pananalita, tapos yung mga mata. Kung hindi ako nagkakamali ng iniisip, parang magkapareho sila ni Adora. Mga baging langit, huwag mo sabihin pati matatanda pinagpapantasyan mo na rin. May asim pa itong mangga kaysa kay Manang Flora. Kung magkakagusto ka, doon sana sa maganda at bata. Hindi yung pinaglumaan na ng panahon, walang yang to. Buwang, ang sabi ko parang, kung makapagsalita naman to basta. May pagkakapareho talaga sila, pati nga yung hugis ng muka eh. Baka pagtanda ni Adora, magiging si Manang Flora. Sa tingin mo? Sa tingin ko, buang ka. Bala ka nga dyan. Uwi na ako bago maabutan ng may-ari. Baka ipatawag na naman tayo ng barangay dahil nahuling nagdanakaw ng hindi natin pananim. Bilisan mo na nga. Manang Flora? Sino naman kaya yun? Mahinang tanong ni Ador sa sarili. Dumiretso siya sa tahanan ng tiyahin. Saktong naabutan ito. Mabuti naman nagpakita ka na. Akala ko sumali ka na sa sindikato. Wala kang paramdam. Grabe ka naman sa akin, Tia. Ginawa mo akong masama. May tatanong pala ako. Meron po ba kayong kilalang Manang Flora? Manang Flora. Yun sigurong matanda sa kabilang barangay. Bakit? May atraso ka, no? Sandali nga hindi kita maintindihan. Bakit palagi mong dala ang baston ni Lolo Pering? Para kang ewan. Gusto ko lang ho, bakit ba? O siya, pahingi po ako ng ulam. Nagutom ako, kakalakwat siya eh. Iniba ni Ador ang usapan. Pagkatapos sa tahanan ng tiyahin, nagpunta sa kabilang barangay upang hanapin si Manang Flora. Maraming nakakakilala sa matanda. Maraming papuri ang naririnig sa mga taong napagtatanungan. Grabe. Ang ganda ng imaheng pinapakita sa mga tao. Mahusay magpanggap. Wika ni Ador. Natunto ng binata ang bahay, kaso nga lang walang tao sa lugar. Ang sabi ng nakakita ay umalis. Naghintay na lamang siya sa hindi kalayuan. Mahabang oras ang lumipas bago lumitaw. Natatawa si Ador habang sinusundan nito ng tingin. Magandang dilag. Pagkatapos naging kulubot na matanda. Sa lakas ng halakhak na palingon sa kanyang gawi. Lumabas na rin siya sa pagkakatago. Wala nang rason para magtago. Ayos ka din tanda, no? Kung makapanlin lang ka, akala mo naman kagandahan. Kulubot ka na kaya tumigil ka. Hindi ka nakakatuwa. Nakakadiri ka, kaya tumigil ka na. Sinadya ko ang bagay na yan para maagaw ang atensyon mo, iyo. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko balak na akitin ka. Magandang lalaki ka, pero hindi sa mukha mo ko nagkakaroon ng interes. Kung hindi sa basto na hawak mo. Balita ko galing pa yan kay Paterno. Ang tagong manunugis. Aktibo ang gamit na yan. Maraming nagagawa. Kayang pumuksa. Kayang magpagaling. At higit sa lahat, pwede naming gamitin upang magbigay ng karagdagang lakas. Gusto kong mapasakin ang gamit na yan. Hindi ka lang pala mapagpanggap, ano? Mangmang ka rin.
Bakit ko naman bibigay sa itong bagay na to? Mamamatay muna ako bago ka magtatagumpay. Ganun ba? Madali akong kausap kaya sige, mamamatay ka. Nagbato ng tigalpo si Manang Flora. Nataranta si Ador sa bilis ng kilos nito. Mabuti na lamang naiharang ang baston kaya nakontra. Walang pinalampas. Lahat ng atake ay nabali. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Manang Flora matapos masaksiyan ang bisa ng gamit. Lalo ring lumaki ang pagkakainteres. Pinaulanan ng orasyon ng binata. Sinubok ng sinubok ang kakayahan ng baston. Ngumiti na lang din si Ador habang hinaharang ang baston. Ito na mismo ang kumilos habang siya ay pasimple lang sa paghawak. Nang makahanap ng tiyempo, nilapatan ng dasal at saka winasiwa sa direksyon ng kalaban. Parang saranggolang tinangay ng hangin ng matanda. Pagkatapos ay bumulusok sa lupa. Duguan ang noon na lumapat sa bato. Malingamunin ang gamit ng kalikasan, tanda. Kapag nagka-interes ka sa ganitong bagay at nag-isip ng paraan na gamitin sa masama, ito na mismo ang kusang kikilos para puksain ka. Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Kawawa ka. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Kumapit pa sa kanyang binti para may suporta. Hinayaan niya lang. Muli ring bumagsak matapos mahambalos. Nangisay ang katawan na parabang nilatay ng kuryente. Isang hampas pa. Tumigil na sa paghinga. Yan ang napapala ng kagaya mo. Masyadong sakim sa kapangyarihan na kahit mali papasukin. Aswang ka na, mangkukulam ka pa. Ang daming orasyon na alam ano, wala ka namang binatbat. Masayang umuwi ang binata. Dala ang balita ng tagumpay. Si Mang Felipe ang sinabihan, binate at pinuri sa ginawa. Hindi madaling makalimutan ang binuhay na personalidad ni Manang Flora na si Adora. Bukang bibig pa rin ng mga tao, lalo na ng mga kalalakian. Napapailing na lamang si Ador sa tuwing maririnig ang usapan. Nasasabik na raw silang makita ito at muling makausap. Buwisit na yan. May hinahanap-hanap pero hindi tao. Mabuti pang ubusin nyo na lang tong isaw. Mabubusog pa kayo. Adora ng Adora, mga buwang. Dahil sa naging karanasan, nabuksan ang isipan ni Ador patungkol sa kakayahan ng aswang na mangkukulam. Kayang baguhin ang sariling anyo upang makapambiktima ng ibang tao. Labis din siyang nababahala hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tao sa kanilang sityo, maging sa karatig barangay. Malaki ang posibilidad na aswang o masamang mangkukulam na ang ating nakakasalamuha, ngunit hindi pa natin alam. Kaya iba yung pag-iingat ang payo ni Ador para sa lahat ng tao. Hindi lahat ng maganda sa paningin. Mabuti ang hangarin.